Ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang mga substandard na flood control project kaya binaha ang kanilang probinsya. Si Pangulong Bongbong Marcos naman ipinag-utos ng imbestigahan ang mga naturang proyekto. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Sulu. Substandard flood control project ang sinisisi ni Cebu Governor Pam Baricuatro kaya nararanasan ngayon ang pinakamalalang pagbaha sa kasaysayan ng lalawigan. Kung tutuusin, 26.6 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga flood control project sa Cebu. Pero hindi nito napigilan ang malawakang pagbaha. Ayon sa gobernadora, dapat managot ang may pakana sa mga substandard na proyekto. I think substandard yung mga flood control projects in that area. Hindi ganito yung Ted, never in the history. By far, this is the worst, flash flood caused by a typhoon that ever happened in the history of Cebu. Ito yung pinakagrabe. Actually, Ted, mas grabe pa tong Tino kaysa Odette. Kasi yung Odette, it was the wind. Itong Tino, flash flood. Ayon naman sa UP Resilience Institute, halo-halo ang dahilan sa pagbaha sa Cebu. Una ay may mga lugar raw talaga na nasa floodplain. Ibig sabihin niyan ay posible talaga silang daanan o daluyan ng tubig mula sa mga ilog. Base doon sa mga nakikita ko, yung mga binaha ng mga subdivision, doon sa Azalea, doon sa Del Rio, doon sa Mandaue, sa Liloan, Talisay. Lahat ng mga nakikita ko doon, karamihan, or most of them, ay nandun sa floodplains. Na natukoy na yan ng mga lugar na bahain. So, ibig sabihin nun, dapat na-evacuate sila. Kasi may mga mapa naman na sinasabi na hazardous yung area sa baha. Isa ring dahilan ang rapid urbanization o biglang pagdami ng mga kabahayan sa mga munisipalidad. Posibleng nakaapekto rin daw ang pagmimina na nagresulta sa pagkalbo ng mga kabundukan na sanay sasalo sa tubig ulan. Sa datos ng Malacanang, 343 flood control projects ang ginawa sa Cebu sa ilalim ng Duterte administration, habang may 168 flood control projects naman sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw masilip ang mga ito. Pinaiimbestigahan na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Nananawagan naman ang palasyo sa gobernadora para tumulong sa investigasyon. Yes, hello guys. Ani Sipcon po. At pag-usapan po natin ngayon ang nangyaring baha. Nangyaring kalamidad sa Cebu, no? Dulot ng bagyong Tino. At eto na naman ang mga DDS. Nagsasabi sila na sa Cebu ang kalamidad, pero sa Davao daw iniimbestigahan ng Pangulo. So sa mga DDS po, for your information, iimbestigahan po ang Cebu sa nangyaring yan. Dahil napakalupit ng nangyari sa mga kababayan natin sa Cebu. Kulang-kulang 100 ang namatay. Nasira ang mga gamit nila, mga sasakyan. Nagmistulang laruan na. Nagpalutang-lutang sa baha. Mga hayop na hindi na kaya nang iligtas ang sarili. At higit sa lahat, nawalan sila ng bahay. Inanod ng baha na dapat kung may maayos lang na flood control, ay hindi sana nangyari ito. Hindi sana tataas ng ganun ang tubig baha. Sana kung inayos lang ang flood control, ay kung bumahaman, ay hanggang binti lang. Ang tanong, naglagay ba talaga ng flood control? O ghost lang ang flood control nila? Napakasakit isipin na ang mga namamahala ng project na yan dyan sa Cebu ay nabubuhay pa ng masaya, masagana, maligaya, nabibili ang mga nais bilhin. Nakakatawa pa sila, nakakapag-travel, at nakakakain pa ng masarap. Nakakabili ng mga gustuhin nila. Samantalang ang mga pobreng na biktima ng baha na siyang nagbabayad ng tax na dapat ipapagawa ng flood control para maging ligtas ang komunidad nila ay wala na.
bangkay na. Yung iba hindi na mahagilap, hindi makita, napakasakit. Alam natin na wala ng konsensya ang mga kontraktor at mga naghahati-hati sa pondong ninakaw nila. Kaya dapat sa mga biktima nila, isigaw nyo ang katarungan sa inyong naranasan ngayon. At alam ko hanggang langit ang inyong mga hiyaw. Diskaya na naman ang isa sa sangkot. Marami silang contractors ang nagtulong-tulong dyan. Dahil malaki nga ang Cebu. Pero lahat sila tanging pagnanakaw lang ang pakay. Ang daming namatay. Dapat hati-hatiin ang mga namatay at ipataw ang kasong murder sa mga naghati-hati ng pondo dyan sa Cebu. Sana lahat sila ay makulong at hindi na makalabas. Total, wala namang death penalty. Kasi iisang katawan nila ay hindi sapat ipambayad sa dami ng namatay sa Cebu. Grabe. Kahit hindi ako taga Cebu, ay mga napakabigat isipin na ganon ang nangyari sa kanila. Kung kailan malaki na ang pondo para maging safe ang isang bayan, ay naging miserable tuloy ang kinahinatnan. Ang sarap murahin ng mga hayop na yan, minu-minuto. Diba? Grabe. Kaya po, ngayon ay iimbisigahan ng ating Pangulo dahil nakita nila ang kakulangan, ang resulta ng mga ginawang flood control dyan na bilyon-bilyon ang inilaang pondo. At ngayon, nagdusa sila. Nawala ng bahay, nawala ng mga kamag-anak, nawala ng mga hayop, at lalong-lalo na yung tirahan. Isa na namang pagsubok ito sa ating Pangulo. Biruin mo, napakarami ang nawala ng bahay. Napakarami na naman ang pondong ibibigay ngayon para mabigyan ng bahay ang mga taga Cebu. Diba? Lahat umepekto po kay Pangulong kay Pangulong Marcos. Sa kagagawan ng mga irresponsableng tao na ngayon ay nabubuhay pa. Dapat hindi na po ito nabubuhay itong mga to. Alam namin na mga wala kayong konsensya. Hindi na kayo nahihiya. Yung mga pagmumukha nyo ay nailalantad nyo. Nakataas pa ang inyong noo. Nakataas pa ang inyong mukha. Alam namin yan eh. Pero sa nangyari ngayon sa Cebu, nakita nyo? Yan ang resulta ng inyong mga pagnanakaw. So, yan lang po. Maraming salamat po. Napakabigat po sa dibdib. Kahit na hindi po ako taga Cebu, napakabigat po talaga sa dibdib ang nangyari niyan. Unti-unti na po, sana sa mga nalalapit pang bagyo, ang dami pa nating bagyo, lalong-lalo na ngayong Sabado, Linggo, may paparating pa pong bagyo. Dapat po, tingnan na natin ang dapat masalanta ng mga flood control na ginawa ng mga kontraktor na to. Yung mga dapat ginawang flood control, dapat tingnan na po natin, inspeksyonin na po natin para sa maagang paghahanda. Maagang mailigtas ang ating mga sarili at ang ating mga kamag-anak. Maraming salamat po.